Good day, people in Nepal. I'm Prime Minister K.P. Sharma Oli. I hereby declare that all social media in this country will be banned in 24 hours. Magandang araw mga kapos. Narito po ako ngayon upang talakayin at alamin kung ano ang nangyayari sa lugar ng Nepal. At kung ano din ang problema ng mga estudyante doon at bakit sila nagsasakripisyo. Magandang umaga mga kapuso. Nandito na po ako sa lugar na kung saan sa Nepal at meron tayong interviewin na isang residente ng Nepal para alamin at tukuyin natin ang problemang ito. So ngayon nandito na po tayo sa lugar na Nepal na kung saan ay mag-i-interview tayo ng isang residente dito sa Nepal. Ang pangalan niya ay si Empas Carlo. Sir, magandang umaga po. Tayo po para sa bakit nagprotesta kayo sa administratiba ng Nepal? Dahil itong Prime Minister ay inaalis nila ang karapatan ng mga tao. Pero yung una is binan nila ang social media. Pero hindi ito ang dahilan, kundi meron pang mas malalim. Binan nila ang social media para matakpan ang kanilang korupsyon. And para sa amin, sa pagban nila sa social media is inaalis nila ang aming karapatan na mag-express sa social media kung ano bang nangyayari dito sa aming country. Aming sinusulong ang protesta para sa Prime Minister. Talsikin! 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 Go! Kasama ka ba sa nagprotesta? So kasama ako nung una pa lang lahat kami ng mga youth nagsusulong sa pagprotesta. Ano ang sitwasyon sa inyong pagprotesta? Sa pagprotesta namin, lahat ng mga police force is mga aggressive. Sa katunayan niya, mayroon nang namatay sa aking kasamahan. At hindi namin tanggap ito na sa aming pagprotesta may malaking trahedya ang nangyayari. Ano ang resulta sa inyong pagprotesta? Naalis na ba ang Prime Minister? Oo, naalis na. Kiniba namin ang kanilang parliamentary at sinunog dahil alam namin na sumusobra na ang kanilang karumandumal na nangyayari. Balik nyo ang social media! Dahil wala na kami karapatan ilahan ang aming opinyon dito sa aming bansa! Balik! Kayong nasa kaupo sa administratibo, Balik! dapat ibalik nyo ang karapatan namin sa mga tao. So, ano ang mensahe mo para sa mga buhay? So ang mensahe ko po ay sana maging transparent tayo pagdating sa ating bansa. Sana alisin ang mga kurakot at if maging kurakot man sila ay dapat maging accountable sila. At sana huwag i-tolerate ang korupsyon sa ating bansa dahil ito'y nakaka-apekto sa mga tao dito sa ating bansa. Sana wala na lahat ng mga kurakot at namili tayo kung sino ang ating gustong maging kinatawan ng ating bansa.
Isang laban ng umusbong, isang sigaw na hindi titigil. Social media ay ipinagbabawal, ngunit ang boses ng bayan hindi kailanman mapipigil. Ang mga kabataan, mga aktivista at mga mamamayan lumaban at nagsalita dahil ang kalayaan sa pagsasalita ay hindi pwedeng ipagkait o iwaksi. Ito ay karapatan ng bawat isa. Ang mga protesta ay nagsimula hindi dahil sa galit na hindi kayang itago, kundi dahil sa bagay na ang bawat tao ay may karapatan. Ang karapatang magsalita, magsabi ng totoo. Sa bawat protesta, sa bawat kalsada, isang mensahe ang sumisigaw. Ang boses namin ay hindi mawawala. Ang kalayaan sa pagsasalita ay isang karapatan, hindi pribilehiyo. At sa bawat hakbang na ginagawa nila, pinapakita nilang hindi sila tatalo, hindi sila magpapatalo. Ang kalayaan ay isang apoy na hindi mapipigilan. At habang may buhay, ang boses ng bayan ay magpapatuloy, maglalakbay at maghuhulog ng liwanag sa dilim.